Magandang araw po sa inyo lahat. I am your Coach JM. And I know na kahit nasa online lang kayo, nanonood, nakikinig, amen, o kung nasaan man kayong lugar na nakikinig at nanonood ng pag-aaralan natin ngayon, ng ating episode ngayon, I know that the Lord has given us this day. So let us celebrate it with joy. Let us receive His truth with open hearts. Bukas puso tayong makinig. Bukas puso tayong tumanggap ng salita ng Diyos. At hayaan natin, no, let us allow that His truth, His Word to transform our very lives. So ngayon mga kapatid, may pag-uusapan tayo na napaka-importante sa ating lakad, sa ating paglakad, on our walk with God, sa ating paglakad bilang mga Kristiyano, bilang mga tagapagsunod ni Kristo, bilang mga anak ng ating Diyos. At ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong Motives 101, When God Looks at the Heart. At ang ating main verse ngayon ay mula sa Proverbs 21 verse 2. Sabi dito, a person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. Amen? Ngayon tayo raw mga tao, akala natin lagi na lahat ng ginagawa natin, yung mga ginagawa natin ay tama. Amen? But the Lord, ang ating Diyos, hindi lang siya doon nakatingin, hindi lang siya doon nakabase, kundi tinitimbang niya, ano nga ba yung intensyon ng puso mo? Tinitimbang, He weighs your heart. Amen? Kaya lagi nating tatandaan that motives matter than we think. Ngayon, before we start, I have a question for you. Have you ever done something good, pero after a while, na-realize mong hindi pala ganun ka-pure yung dahilan mo? Hindi pala ganun ka-pure yung intention mo? I mean, maybe you have helped someone in the church, no? Pero gusto mo lang palang mapansin. Or maybe you served inside the church. Pero deep inside, gusto mo lang pala, mapuri. Gusto mo palang masabihan, ay, asipag-sipag na itong batang to. Amen? Alam niyo kasi mga kapatid, hindi lang actions yung tinitingnan ng ating Diyos. Amen? Kundi pati na rin yung intensyon ng puso natin. Hindi pati na rin, kundi yun talaga ang tinitingnan ng ating Panginoon, yung mismong puso natin. What is our intention? Bakit natin yan ginagawa? Kaya this day, this episode, we will explore not just what we do, but why we do it. Amen? Kasi sa totoo lang mga kapatid, pwede tayong gumalaw sa tama, pwede tayong gumawa ng tama, pero mali yung dahilan natin. That's right, that's true. Amen? At pwede rin tayong magkamali sa paggawa, but our hearts are sincere. Yung puso natin sincere naman, intentional tayo, no? Na gusto lang talaga natin gumawa ng mabuti. O talagang maayos naman yung gusto natin gawin, pero mali lang yung pamamaraan natin. Amen? Kaya nga sabi sa ating main verse, diba, a person may think their own ways are right, but the Lord weighs the heart. Amen? Kung isipin natin, sobrang insightful ng verse na ito. Minsan kasi feeling natin okay tayo. We justify our actions by saying, at least, tumulong ako. Kaya ginawa ko naman yung tama, ginawa ko naman yung best ko. Pero ang sabi kasi ng Bible, kapatid, a person may think that their ways are right. Baka akala lang natin na tama yung ginawa natin. Yung tipong akala natin, okay lang. Best naman natin yun. Pero hindi pala sa paningin ng ating Diyos. At ang problema kasi, tao lang naman kasi tayo. We often judge ourselves based on results or external behavior. Pero si Lord kasi, hindi natin siya napapaniwala o mapapaniwala sa appearances. Dahil ang ating Diyos ay tumitingin sa puso. Ang tinitimbang niya ay ang ating puso. Ang salitang ginamit sa Proverbs ay weighs the heart. Meaning, tinitimbang niya. Sinusuri niya yung tunay na laman, yung tunay na intensyon at yung ugat ng mga ginagawa natin. Kung bakit nga ba natin ito ginagawa. Amen. And this is very similar to what God told to Samuel when he was about to anoint a new king in 1 Samuel 16 verse 7. Sabi dito, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. No? And I know that we are aware na ang Diyos ay hindi tulad natin. Hindi siya nabubulag sa husay, sa kabaitan, o sa galing magsalita ng isang tao. Hindi siya impress sa gawa kung mali naman yung ugat o kung mali naman yung intention o yung motibo. Because He is after something deeper. Ano yon? It is our motives. Yung puso mismo natin. Kaya ngayong araw na ito, in this episode, gusto tayong dalhin ni Lord
sa isang honest na pagsusuri sa mga puso natin. Amen. Hindi para masaktan lang tayo, kundi para mas mapalalim yung pagmamahal natin sa Kanya. At para mas maging totoo tayo, o mas maging totoo yung pagsunod natin sa ating Diyos. Because you need to remember that purity of motives isn't about perfection. Amen? It is about humility and honesty before God. So today, let us open our hearts. Let the Word of God not just inform you, but transform you. Amen. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi lang po yan nagsisimula sa panlabas, kundi nagsisimula yan sa kaloob-looban natin. Amen. And now that we have seen from Proverbs 21 verse 2, that God weighs the heart, let us now reflect. Tama nga ba yung puso ko sa likod ng ginagawa ko? Hindi kasi sapat, kapatid, na mukhang tama sa labas, kundi dapat tama rin sa loob. So let's walk through 4 kinds of motives para masuri natin ang sarili nating puso. So number 1 is right action but wrong motive. Amen? O kaya, not all good is godly, kung tawagin. So in Acts chapter 5, verse 1 to 11, makikita natin ang kwento ng mag-asawang si Ananias at si Sapphira. But I will just summarize it at basahin nyo na lang. Amen, after netong video. Kung gusto nyo sabayan nyo habang kayo nakikinig, magbasa kayo. Amen? Kasi, alam nyo mga kapatid, yung kwento ni Ananias, ito mag-asawa ni Ananias and ni Sapphira, ay isa sa napakaseryosong babala sa lahat ng mananampalataya. Amen? Lalo na sa mga active sa ministry. So, if you are active on your ministry, listen to this. Amen? Kasi kung titingnan natin sa panlabas, parang mabuti yung ginawa ng mag-asawa. Ano ba yung ginawa nila? So, ang ginawa nila is nagbenta sila ng lupa at nagbigay sila sa simbahan. Pero alam nyo, yung pagbibigay nila, yung puso nila ay hindi tapat. Nagkunwari kasi sila na ibinigay nila is yung buong halaga ng benta. Pero may itinago pala sila para sa sarili nila. At hindi lang yun basta pagtatago, kundi nagpapanggap sila na parang ibinigay na nila ang lahat. At maraming ganyang tao. Amen? Kaya nagtanong nga si Peter sa kanila eh. At napakalinaw ng tanong ni Peter. Ang tanong ni Peter, hindi ba't sa iyo pa rin naman ang lupa habang hindi mo ito ibinibenta? At kahit maibenta mo na, nasa kapangyarihan mo pa rin kung magkano ang ibibigay. Pero bakit mo naisipang magsinungaling sa Diyos? So this is paraphrase, mga kapatid. So ngayon, dito natin makikita, amen, na yung problema ay hindi yung halaga ng binigay nila. Amen, kundi yung kasinungalingan at mali nilang motibo. Kasi ang gusto nung mag-asawa, magmukha silang sobrang mapagbigay. Amen, na para bang very spiritual sila at tapat na lingkod ng ating Panginoon. Pero sa puso nila, deep inside, gusto lang talaga nilang mapuri at makilala. That they wanted to look holy without truly being holy. And no mga kapatid, hindi sila napahiya, hindi sila na-question, amen, dahil kulang yung kanilang binigay, kundi dahil sinubukan nilang lokohin ang Diyos. Let's always remember that, na kapag tayo may ginagawang kalokohan, no, hindi natin naluloko yung ating mga kapatid sa Panginoon. Amen? Hindi, marami, amen? Maging sarili lang natin yung dinideceive natin. Bakit? Kasi kailanman hindi natin maluloko ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Amen. And it is a foolish attempt yung ginawa ng mag-asawa to impress others while lying to the all-knowing God. Sabi nga, di ba, He is omniscient. Amen. He is all-knowing. Amen. At ito rin yung paalala sa atin na sa mata ng Diyos, hindi mahalaga ang dami o laki ng ginagawa natin. Amen. Ang pinakamahalaga ay yung purong intensyon ng puso natin. Kasi alam nyo, kahit ang pinakamaliit na gawa, amen, maaari yang maging kasalanan kung may maling motibo. Kahit pa small sin. Kaya sabihin natin, maliit lang naman yan, Lord. Mas malaki naman ginawa niya, no? Amen, kapag mali ang motibo mo, kasalanan pa rin yan. Amen. At ito rin ang isa, no, na matinding katotohanan na dapat nating maunawaan. That God doesn't just weigh what we give, but He weighs why we give it. Amen. Hindi niya na tinitimbang kung ano yung binigay natin. Ang pinakatinitimbang niya kung bakit nga ba natin yun binigay. Amen. Kasi madalas, iniisip natin na okay lang, basta't nagbigay ako, basta't nag-tithes ako. No? Okay lang, basta't tumutulong ako.
basta't active ako sa ministry, sa church. Pero alam nyo, sa mata ng Diyos, puso ang mas mahalaga kesa sa kilos. Hindi natutuwa ang Diyos sa performance kung wala naman itong kasamang katapatan. Si Ananias at si Sapphira, they are part of a spiritual movement kung saan yung mga mananampalataya ay nagkakaisa. Nagbebenta sila ng ari-arian at kusang loob na nagbibigay upang matulungan ang bawat isa. We can read that in Acts 4:32-37. At isa rin sa mga example ng ganito sa kanilang movement ay si Barnabas. Pero si Barnabas, siya ay taimtim, mapagbigay at tapat. So napakalaking kabaliktaran dun sa mag-asawa. Amen. Kasi si Ananias at si Sapphira, though ginaya nila yung gawain, ni Barnabas, ang hindi naman nila nagaya ay yung puso mismo ni Barnabas. Na ginawa nga nila yung tama. Amen. Pero may pakitang tao naman. At doon nagsimula yung problema. So hindi sila kinuusap ni Peter para lang sa accounting ng kanilang offering, kundi para i-expose yung spiritual deception na gusto nilang itago. At pansinin natin hindi sinabi ni Peter na required nilang ibigay ang lahat. Ang problema lang kasi ay nagkunwari sila. Nagsinungaling sila. Kaya tandaan natin itong lahat. Ang pagpapanggap, mga kapatid, ay pagsuway. Ang pagpapanggap ay insulto sa kabanalan ng Diyos. Ang pagpapanggap ay maling paglalarawan ng pananampalatayang dapat ay totoo at righteous. Dapat ay pure. Amen? So anong ginawa ng Diyos? So God killed them. Not because sa kung anong binigay nila, but because of how they lied about their worship. At sa Acts 5:3-4, sinabi mismo ni Peter na ang pagsisinungaling nila ay hindi lang sa tao, kundi sa Holy Spirit mismo. Ibig sabihin, mga kapatid, every false motive, every hidden pride, every attempt to make ourselves look better in the eyes of men is a direct offense to the Spirit of God. At dapat tayong matakot dito. Kasi kung titingnan natin, yung church culture ngayon, lalo na sa mga kabataan, madalas nating gawin yung tama. Amen? Pero para sa maling rason. Nagsiserve, pero may halong papansin kay crush o kaya pa-impress kung kanino mang tao sa loob ng simbahan. Naglilinis, pero gusto lang palang mapuri, ay, sipag-sipag ng anak na to, sipag-sipag ng Kristiyanong to. Amen, grabe kung maglinis ng simbahan. Umaawit, pero para lang mapansin na maganda ang boses. Nagbibigay, pero may kasamang yabang. Nagre-reklamo sa hindi mapansin, pero ang Diyos hindi naman tapat na sinasamba. Kaya mga kapatid, hindi sapat ang ministry kung wala ang sincerity. Amen. Ulitin ko, hindi sapat ang ministry kung wala ang sincerity. Kasi pwedeng makita ng tao ang performance mo, pero ang Diyos, ang nakikita niya, ay ang intensyon ng puso mo. Amen. Sa Bible, alam nyo, walang ibang kwento sa New Testament na gaya kay Ananias at kay Sapphira, na nakaranas sila ng isang biglaan at matinding parusa na nagmumula sa ating Diyos. That right in the middle of a worshiping and growing and thriving church, doon sila pinatay. Bakit? Kasi kailangang ipakita ng Diyos sa early church that He is not to be mocked. Amen? We must always remember that God will not tolerate hypocrisy in His house. Kaya wag nating maliitin yung epekto ng mali at peking motibo sa ministry. Kasi ang tunay na kabanalan ay nagsisimula sa puso, hindi sa nakikita ng mga tao. Amen? At kung iniisip mo, hindi naman tayo agad-agad pinapatay ni Lord ngayon kahit mali yung puso natin, kahit nagkakasala tayo. Ay kapatid, huwag kang mapanatag. Amen? Huwag kang mapanatag. Amen? Hindi kasi ibig sabihin na tahimik ang Diyos, wala na siyang nakikita. Because, remember this take note of this. The longer a sinner resists God's call na magsisi, to repent, the more terrifying the judgment becomes. Hindi dahil mababago yung wrath ng Lord, but because kapag dumating na yung araw ng judgment, pagbabalik ni Jesus, amen, at datnan tayo na hindi pa rin nagbabago, there will be no grace. There will be no another chance. Wala nang pag-asa pa. At mas lalong wala ng chance para magbago at magsisi.
Amen. Sabi nga sa Bible in Romans 2 verse 5, di ba? You are storing up wrath for yourself on the day of wrath. Ibig sabihin, every false act done with fake motives is not ignored by heaven. It is recorded and it will be judged unless repented of. Amen. Kaya mga kapatid, baka akala mo na okay lang yan, konting yabang, okay lang yan, konting pasikat, okay lang yan, konting kunwari, okay lang. Pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. He is also a just God. Amen. Hindi siya impressed sa pakitang tao. Ang hanap niya ay pusong tapat. Kaya maging honest ka sa sarili mo. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nagbibigay? Bakit ka nagpo-post ng verses? Bakit ka nasa ministry? Alam niyo kung si Ananias at Safira buhay pa sa panahon ngayon, baka nga may group chat pa sila ng mga volunteers eh. Tapos may post pa sila sa Facebook with a caption ng hashtag, blessed to give. Amen. Pero ang puso naman nila ay puno ng kasinungalingan. Amen. Baka ikaw rin. Sorry to say this. Baka ikaw rin maayos ang service mo. Magaling kang tumugtog, magaling kang sumayaw at kumanta. Consistent kang umaattend, halos lahat ng event, ng services, present ka. Pero sa puso mo, hindi Diyos ang audience mo. Kundi ang sarili mo. At maging yung ibang tao, napapalakpakan ka. Kaya ngayon palang kapatid, magsisi na tayo. Ayusin na natin yung motibo natin. Maging totoo tayo sa paningin ng Diyos kahit hindi tayo palaging napapansin ng tao. Because always remember that our audience is only one, and it is God Himself. Dahil alam niya, mas mabuti pang hindi makita ng tao ang ginagawa natin kaysa makita ng Diyos. Amen? O kaya kaysa makita ng mga tao na may ginagawa tayo at makita rin ng Diyos na may ginagawa nga tayo pero ang puso natin ay puno ng pagpapanggap. Kaya mas mabuting tahimik na lang ang paglilingkod mo pero tapat. Kaysa maingay yung ministry mo pero may tinatago ka namang kasalanan. Just remember that God sees your motive. And in His presence, motives matter more than motion. Ulitin ko, motives matter more than motion. Kasi pa, wag nating kalimutan na ang tunay na reward ng tamang puso ay hindi manggagaling sa papuri o palakpak ng mga tao, kundi sa kasiyahan at pagtanggap mula sa Diyos. Dahil alam mo, ang bawat tapat na kilos natin na may pure motive ay nakatalayan sa langit. At yan ay magbubunga ng biyaya. And since nakita na natin how people can do something that looks right, pero may maling puso, ngayon paano naman po kapag sincere ka, pero kulang ka naman sa obedience? Mali naman yung ginawa mo. Amen? So let's look at that next kind of heart. So point number 2 natin is right motive, wrong action. Amen? Or zeal without wisdom hurts. So in John 18, basahin nyo na lang ulit. Amen? Bahala na kayo dyan mga kapatid na magbasa. Amen? So in John 18, habang dumarating yung mga soldier no, para hulihin si Jesus, si Peter, nakilala naman nating mapusok at napakatapang na disciple ni Jesus, ay mabilis na naglabas ng sword. Amen? At tinaga yung servant ng high priest. At yung tinaga niya, tinamaan ito sa tenga. At yung tenga nun ay naputol. So his act was not out of rebellion. Kung makikita nga natin, di ba? Hindi siya nagtangka ng gulo para lang sa sarili niya. Amen? Because in fact, Peter acted because he loves Jesus. Dahil mahal niya si Jesus, gusto niyang proteksyonan ng ating Panginoon. Gusto niyang ipagtanggol ang ating Diyos. Amen? Gusto niyang ipakita na loyal siya. Amen? At kung tutuusin nga, kung titignan natin yung kanyang puso, talaga namang sincere siya. Amen? Na wala siyang ibang gustong gawin kundi ipagtanggol si Jesus. Kita nyo? Right motive. Amen? Pure intention. Pero ang problema, wrong action. Mali ang gawa. Amen? Kasi wala namang sinabing ganong plano si Jesus. Hindi niya kailanman sinabi na ipaglaban siya gamit ang espada. Na ipaglaban siya gamit ang dahas. Amen? Sa halip, sabi niya pa nga kay Peter, di ba? Put your sword away. Shall not I not drink the cup of the Father He has given me?
So in that moment, kapatid, Jesus reminded Peter and maging tayo that even sincere motives can become dangerous kapag hindi ito naka-align sa plano ng ating Diyos. Amen? And here's the deeper truth. Zeal can turn into sin if it is not under submission. Ang alab sa puso, kapag walang direksyon, pwedeng makapaso. Pwedeng makasakit. Amen? And in Peter's case, it almost cost him more than a rebuke. Amen? It nearly derailed the mission of Christ. Kung hindi agad to na-correct. Kasi baka mamaya mag-aklasan pa yung mga tigasunod ni Jesus kung hindi siya naitama. At ganun din sa panahon ngayon. Maraming kabataan, maraming tao ang passionate na paglingkuran ng ating Diyos. Maraming may heart for God. Amen? May desire to serve God. May eagerness to stand for what is right. Well, praise God for that. Amen? Pero tandaan natin, hindi sapat na tama lang ang puso. Kailangan tama rin ang paraan. Because you can have the fire. Amen? But if it is not under God's control, pwede kang makasunog imbes na magbigay ng liwanag. Amen? Pwede kang makapaso. Pwede kang makasakit. Amen? And it can also cause you harm. Amen? Ito and to illustrate na rin, minsan kasi, no, out of love for God, no, a young Christian will impulsively rebuke a friend. Magpupusang harsh na truth. Amen? O makikipagtalo online para ipaglaban si God. Pero kapag nasaktan na ang ibang tao na pahiya o na turn off, dapat din nating tanungin ang sarili natin, ginusto ba talaga to ng Panginoon? Ginawa ko ba to ayon sa kanyang pamamaraan o ayon lang sa damdamin ko? Ayon lang sa gusto kong gawin? Amen? So let us remember Peter's mistake. That he loves Jesus. Mahal niya ang ating Panginoon, but acted without asking Him. Amen? He fought for Jesus, but did not listen to Him. He stepped out in passion, but stepped out of position. So this is a warning para sa ating lahat ngayon that your passion must be governed by wisdom. Amen? Kasi hindi lahat ng tao na may fire ay nasa tamang landas. Some are hurting others in the name of truth. Amen? Some are acting rashly sa social media, sa barkada, sa simbahan, thinking that they are doing good. Pero actually, they are out of alignment. And here is the hard truth. You can do the wrong thing even when your heart means well. And God will still call you out for that. Kaya hindi laging sapat ang basta para kay Lord to. Ginawa ko naman to for the Lord. Amen? Because kapatid, God is a God of order, not just passion. Amen? He wants truth, but with grace. He wants courage, but with compassion. He wants zeal, but with wisdom. Kaya bago ka mag-react, bago ka mag-correct, o mag-decide, mag-pause ka muna and mag-pray. Don't let your passion outpace your wisdom. Ask God, not just, Lord, tama po ba to? But Lord, is this the right way, the right time, and the right tone? Let us ask God. Amen? Seek counsel. Hindi po nakakabawas sa passion ang pagpapasako. And in fact, submission sharpens your zeal. At kung ikaw ay katulad ni Peter, na minsang nagkamali kahit yung puso mo naman ay tama, yung intention mo ay maganda, don't be discouraged. Jesus corrected him, yes, but he still used Peter mightily. Because alam mo, God isn't looking for perfection. He is looking for humility. Kaya kung nagkamali ka in your passion before, learn from it. Be wiser. And let God sanctify not just your motives, but your methods. So now, let's now move to a story that shows us na minsan, tayo mismo, hindi tayo aware sa motibo natin. Hindi tayo aware sa kung anong ginagawa natin. Amen. So point number 3 is hidden motives. Even you might not know what is in your heart. Amen. Kaya tayo mismo, hindi natin alam kung ano yung nasa loob nating puso. Amen. So again, point number 3 natin is hidden motives. Amen. So in Mark 10, chapter 17, verse 27, makikita natin dito yung kwento ng rich young ruler. Na hindi lahat ng mukhang tama ay talagang tapat sa loob. Amen? Kasi kung babasahin natin yung kwento ng rich young ruler, no?
lumapit siya kay Jesus. No, yung batang yun. Alam kong familiar na kayo dito. No? Lumapit siya kay Jesus na may kasamang tamang tanong naman. No? Ang ganda ng tanong ng rich young ruler nito. Sabi niya, what must I do to inherit eternal life? Diba? Ano pong kailangan kong gawin para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ano pang ginawa niya? He even helped. Lumuhod siya. It is a posture of humility and honor. At sinagot siya ni Jesus. Amen? Sinagot niya si Jesus din na mula pagkabata, sinunod niya na yung 10 utos. Wow, sana all, no, nagawa yung 10 utos ng Diyos. Amen? Kaya kung titingnan natin no, sa panlabas, parang ideal follower siya. Siya na Lord, nagawa niya yung buong 10 utos ng Diyos, di ba? Siya na, di ba? Deserving siya. Di ba? Parang ideal follower siya. He is morally upright, respectful, and religious. Pero si Jesus kasi, mga kapatid, amen, na tumitingin hindi lang sa gawa, kundi sa puso. Amen, bumulong ng isang utos na hindi kaya ng lalaki. Ano yung utos na yun? Sabi niya, go, sell everything you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, go, and follow me. Amen? At doon nahayag yung totoo, yung katotohanan. Because let's be honest, mga kapatid, hindi naman masama ang pagiging mayaman. Amen? Pero ang yaman kasi minsan, yan yung nagiging sagabal sa tunay na pagsunod. Nakala niya, kaya niya nang ibigay ang lahat. Nagawa niya ngayon sa utos ng Diyos eh. Diba? Pero hindi pala. Kaya niyang lumuhod, pero hindi niya kayang magbitaw. Sincere yung tanong niya, pero hindi naman tapat ang puso niya. So this story teaches us a painful yet freeing truth. Amen, na minsan akala natin, tama yung motibo natin. Pero sa totoo lang, meron pala tayong tinatago na idol sa puso natin na tayo mismo hindi natin alam. Minsan kasi kaya tayo sumusunod sa Diyos ay dahil gusto nating maramdaman na good Christian tayo. Amen, o kaya sumusunod tayo kasi sabi, obedience leads to blessings. Amen, tama naman. Pero bakit ganun? Pag may hiningi na si Lord na painful o kaya sacrificial, bigla tayong umaatras. Bigla tayong, I know, Past Lord, hindi ko po yan kaya. Bakit? Amen? And know this, mga kapatid, yung rich young ruler, hindi siya tinanggihan ni Jesus dahil mayaman siya. Hindi siya, mayaman ka na, sige, out ka na. Hindi mo na kailangan. Hindi. Amen? Tinawag pa nga siya ni Jesus sa napakataas na commitment eh. Amen? To give up what competes with God for first place in His heart. Amen? Para bitawan kung ano nga ba yung nakikipagkompetensya sa ating Diyos sa loob ng puso niya. Kaso lang, hindi niya kinaya. Amen? At yun yung sakit sa part nating mga Kristiyano ngayon. Sometimes, we are willing to kneel before Jesus, but not to walk with Him when it costs us something. Ulitin ko, sometimes we are willing to kneel before Jesus, but not to walk with Him kapag may tinatanggal o kapag may ibabawas na sa atin. Amen? And no, mga kapatid, no, yung practical application dito ay hindi lang basta mas maging sincere. No. Ang tunay na hamon dito ay, Lord, expose what I am not willing to give up. Kasi minsan, ang gusto lang natin ay marinig yung God sees your effort. Pero ang totoo, God also sees your excuses. Yung young ruler, he wanted to follow Jesus on his terms, but not on God's terms. Marami kasi ngayon, no, lalo na sa mga kabataan, active na active. Amen, passionate na passionate sa ministry, faithful sa ministry. Pero may hidden expectation. Na mapansin ako, gumaan ang buhay ko, gumaling ang pamilya ko, gumraduate ako ng walang sabit. Pero paano kung iba yung plano ng Diyos? Paano kung yung pagsunod natin ay may kasama o may kaakibat na pagtanggi sa sarili? Will you still follow? Sabi nga sa Bible, di ba? At ilang beses na rin ito pinapaulit-ulit to emphasize. Amen? If anyone desires to come after me, sabi ni Jesus, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So ask yourself, if Jesus asked me to give up the thing I love the most to follow Him, would I do it? Kapag ba may pinabibitawan siya sa akin, bibitawan ko ba? O makikipagmatigasan ako? If the answer is hindi ko po alam, o baka hindi, then pray.
Lord, I want to desire you more than anything. Kung may love ako sa bagay na mas mataas pa sa'yo, kung yun yung priority ko, Lord, baguhin mo ang puso ko. Pray it. Kapatid, the danger of hidden motives is not just that they misled others. Amen? It is that they keeps us, amen, from fully surrendering to Jesus even when we think we already have. Akala natin surrender na tayo kay Jesus. Yun pala, hindi pa. Amen? Pero salamat sa Diyos na hindi laging ganon ang kwento. Amen? Because there are people who may be quiet, unseen, pero pure naman ang puso at tama ang gawa. Tapat ang gawa. So let us be encouraged as we look at someone who honored Jesus in a deeply beautiful way. So point number 4 natin, pang-apat na tayo, this will be the last point. Amen? Ang ating point number 4 is pure motive, right action. So tama ng lahat, no? Balance na. Tama ang motibo, tama ang intention, at tama rin ang ginawa. Amen? A life that honors God in secret and in public. So I know this, very familiar na sa inyo to. So in John 12, 1-8, we will see that Mary, amen, she was the sister of Martha and Lazarus, amen, came to Jesus and broke an expensive jar, amen, of perfume and poured it on Jesus' feet. Then anong ginawa niya? She wiped his feet with her hair, and it was a beautiful, sacrificial, and intimate act of worship. But Judas, however, kinriticize siya. Sabi ni Judas, di ba? It is a waste. Sayang lang, nagsasayang ka lang. Sana ibinigay na lang natin ito sa mahihirap. Amen? Yung napagbentahan ng perfume. Kasi hindi lang yun basta perfume, mga kapatid. Alamin natin yan, ha? Kasi napakamahal yan. It is worth 1 year of wage. Isang taong pagtatrabaho, paghihirap, ibinuhos lang sa paano ni Jesus. Amen? But si Jesus, He defended Mary because He saw her motive. Ano yung motive ni Mary? Love, honor, and deep devotion. Her act was pure, and her heart was fully aligned with God's will. So ito dapat ang goal natin. Na hindi lang maging tama sa gawa, kundi dapat maging tama rin sa puso. O kaya hindi maging tama lang sa puso, kundi dapat maging tama rin sa gawa. Kailangan pantay, tama pareho. Amen? And si Mary sa kanyang pananahimik, nagpakita siya ng tapat na pagsamba kay Jesus. Hindi niya inisip yung halaga ng pabango. Hindi niya inisip yung opinion ng tao. Hindi niya rin inisip yung itsura niya habang pinupunasan yung basang paa ni Jesus gamit ang kanyang buhok. Ang mahalaga lang sa kanya ay yung maipakita, yung kanyang buong puso sa Panginoon. At ang napakalagang detalye rito, mga kapatid, sabi ko kanina, hindi lang basta perfume yung ginamit niya. Hindi yun buy one, take one, no, sa TikTok, sa Shopee. Amen? O kaya sa Divisoria. It is very expensive. Napakamahal and worth a year's wages. And note, hindi lang ito simpleng regalo. It was a total surrender. A costly expression of devotion. At yung paraan ng kanyang pagsamba, yung pagpahid ng buhok sa paa ni Jesus, yun ay isang simbolo ng kababaang loob. Of being humble before God. Kasi alam nyo, sa kultura nila Mary, no, sa kultura nila noon, ang buhok ng babae ay tinuturing na kanyang karangalan. Ang buhok ng babae, tinuturing na kanyang korona. Dangal. Pero si Mary, hinayaan niyang madumihan ito sa paa ni Jesus. And that's humility. That is what true love is. What true worship is. At habang ginagawa niya ito, may isang kumontra. Sabi ko kanina si Judas. No? Kasi para kay Judas, sayang yung pabango. Amen? Well, sayang naman talaga. Kung titingnan natin, parang sayang lang siya. Pero hindi. Amen? Kasi para kay Jesus, ito yung tunay na pagsamba. Ibig sabihin nito, mga kapatid, may mga taong hindi makakaintindi ng ginagawa mong tama. Sa mga ginagawa mong tama para sa Panginoon. Pero kung tama ang puso mo at ito ay para kay Lord, tama rin yung pamamaraang ginawa mo, hindi mo kailangan mag-explain. Hindi mo kailangan i-defend yung sarili mo. Amen? Hindi mo kailangan mag-justify. Kasi ang Diyos ang taga-sukat ng tunay mong hangarin. Hayaan mong ang Diyos ang magpaliwanag. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, sa totoo kasi niyan, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang naglilingkod para makita o mapansin.
Amen? Hindi kailangan ng stage, hindi kailangan ng microphone para maging tapat kay Lord. Because being consistent, having oil privately, at authentic in public, yan ang bunga ng pusong pure. Amen? Yung hindi ka lang Kristiyano sa harap ng maraming tao. Kristiyano ka pa rin kahit ikaw lang mag-isa. Kahit ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng ginagawa mo. Kasi sa panahon ngayon na lahat na lang, mga kapatid, ipinopost sa social media, lahat na lang ina-announce. Amen? Minsan, ang service kay Lord ay nagiging performance. That's the truth. Sorry kung tamaan ka. Amen? Kaya tanungin natin sa sarili natin. Ginagawa ko ba ito dahil mahal ko si Lord? O dahil gusto ko lang na makita ako ng iba? Na mapuri ako ng ibang tao? Amen? Oo, hindi masama ang magbahagi. Pero delikado kung doon naka-anchor ang identity at validation mo. Because God is not impressed by show. He is moved by sincerity. Kaya kung may ginagawa kang kabutihan at walang pumapansin, walang nakakapansin sa'yo, magpatuloy ka pa rin. Continue doing that. Amen? Hindi ka ba nakikita ng tao pero kita ka ng Diyos? Amen? Continue to do your best kahit ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Kasi ang Diyos ang nakakita in private, siya rin ang gagantimpala sa'yo in public. Let's read Matthew 6:4. Sabi dito, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will Himself reward you openly. So kapatid, let's live a life that pleases God, even when no one notices. Huwag tayong mabuhay para sa likes. Huwag tayong mabuhay para sa validation ng mga tao. Kaya para sa mga tao, live for the audience of one. Amen? It is our God. Maglingkod hindi para makita. Amen? Kundi para magbigay papuri sa ating Panginoon. Piliin mong maglingkod sa paraan na hindi mapapansin ng iba. Mag-pray ka ng walang announcement. Magbigay ka ng walang pangalan, kung kaya man, no? At magpakumbaba ka ng walang halong drama. And do it with joy. Amen? Remember that God sees, and that is enough. Pag nakikita ka ng Diyos, it is enough. Amen? Wala na. Wala tayong hahanapin pa. And in conclusion, mga kapatid, know that at the end of the day, hindi lang mahalaga kung ano ang ginagawa natin, kundi bakit nga ba natin ito ginagawa. Because the Lord weighs the heart. Hindi sapat na busy ka sa ministry, active ka sa church, o visible ka sa lahat ng gawain. Kung ang puso mo naman ay malayo sa Diyos. Know that God is not after performance. He is after purity. Again, God is not after performance. He is after purity. Hindi siya nai-impress sa dami ng posts natin about service, kundi doon siya nai-impress sa tahimik na pagsunod natin kahit walang ibang nakakita. Yes, people see your hands, but God sees your heart. Yes, people applaud your talents, but God evaluates your intentions. Because at the end of it all, the Lord does not look at the people, no, at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sabi yan in 1 Samuel 16 verse 7. And while we may impress people with our actions, only God can truly judge if what we do flows from love, faith, and obedience. Kaya kapatid, huwag ka lang maging busy sa ministry. Maging buo rin dapat ang puso mo sa ating Panginoon. Minsan kasi akala natin na okay tayo dahil marami tayong ginagawa. Amen? At na busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang tanong, ginagawa mo ba ito para kay Lord? Are you doing it for God? Are you doing it with God? Amen? O para lang maramdaman mong may silbi ka? Amen? Para sa Diyos ba talaga? O para sa sarili mong identity? Kaya mga kapatid, instead of asking, am I doing enough, Lord? Ask, Lord, am I doing this for you? Am I doing this with you? Is my heart aligned with yours? Yun ang tanongin natin. Because at the judgment seat of Christ, He won't just replay what we did, but why we did it. Hindi lang ipapakita yung listahan ng ginawa mo, kundi i-expose din yung laman ng puso mo habang ginagawa mo iyon. And that should make us pause and reflect.
May ginagawa ka nga para sa Diyos. Pero kung puno yan ng pride, sayang. Active ka nga sa gawain, pero kung insecure ka kapag hindi ikaw ang napuri, sayang. Nagbigay ka nga ng tulong, pero kung para lang ipagmayabang mo sa iba, sayang. And real talk lang, mga kapatid. Huwag mong sayangin ang effort mo. Amen. Sa mga gawaing walang eternal value sa mata ng Diyos. Amen. Because what God honors are not just great acts, but genuine hearts. Kaya every time you serve, every time you give, you sing, you lead or speak, check your motives first. Suriin mo muna, bakit mo yan ginagawa? Amen. Tanong natin, Lord, is this worship or is this performance? Amen. Because God sees the secrets. God sees the quiet tears, the unseen sacrifices, and the motives no one else will ever know. And those are what matters the most. So live not to be seen by many, but to be known by the one who matters most. Live not for applause, but for approval from heaven. Live not for recognition, but for redemption's reward. Let your motives be pure. Let your life be worship. And let your heart be fully His. Amen? Are you blessed? So kung may natutunan ka ngayong episode natin, kapatid, don't forget to like, to share, and to subscribe. Amen? At maaari din, no, na i-share mo kung ano yung natutunan mo ngayong episode na ito. Para naman kapag kami nagbabasa tayo, o yung kapatid natin, after manood, nagbabasa ng comments, ma-encourage din. Amen? Sa testimony mo. Amen? O kaya sa natutunan mo. Let's help each other. Let's grow. Amen? Maraming salamat sa iyong pakikinig. Maraming salamat sa iyong pagtutok. And remember, motives matter than we think.